Paano kaya kung sa tahimik mong fish pond ay biglang may misteryosong nilalang ang nagkaka-interes sa mga isda mo? Ako po si Ernel, 25 years old na ako. At isang may-ari ng fish pond dito sa aming lugar, pero bata pa lang ay sanay na ako sa ganitong mga gawain. Fish pond, fish cage, lambat at tahimik na paligid. Walang masyadong gulo, walang masyadong ganap, kaya lang isang pangyayari noon ang naranasan ko na hindi ko talaga makalimutan. May ibinigay sa aking fish pond ang father ko bago siya binawian ng buhay. Grabe kasi kung uminom ng alak eh. Akala mo wala nang bukas kaya tuloy, maga siyang naging angel. Malawak ang area ng fish pond, halos kalahating ektarya at nasa pinakadulo ng barangay namin sa may mga kahuyan na walang masyadong residente. Sa harapan nito ay may isang makitid na kalsada. Sa right side naman ay merong isang bakanting lote na puno ng talahib. Sa likod nandun ang isang makapal na gubat kung saan bihira nang magpunta ang mga tao dito. Sa unang mga buwan ko ng pag-manage dito ay maayos ang lahat ng operation ng fish pond. Ang mga lambat ay nakalatag sa 3 parts ng fish pond, sa may kaliwa malapit sa mga puno ng kawayan, sa gitna kung saan mas malalim ang tubig, at sa may dulong area na medyo mababaw. Nang dumating ang araw ng harvest ng mga isda para ibenta sa palengke, napansin kong parang kulang ito. Noong una inisip kong baka nagtatago lang ang iba sa ilalim, pero makalipas ang ilang araw, napansin kong sa tuwing titingnan ko ang mga net cage sa may dulo, palaging halos kalahati ang nawawala. Dahil sa pag-aalala ay nagbantay akong mabuti sa paligid, pinagmasdan ko ang tubig, walang kakaiba, at tiningnan ko ang lambat kung may butas, wala rin. Pinagmasdan ko ang mga bakas sa putik sa bandang dulo ng fish pond, may mga luma pero walang palatandaan ng bagong yapak ng tao man o hayop. Hanggang isang gabi, habang nakaupo ako sa isang lumang bench sa may gawing harapan ng fish pond, doon ko napansin ang isang anino sa may dulong bahagi ng tubig na malapit sa kahuyan. Noong una, akala ko'y isang puno lang o anino ng mga kawayan na gumagalaw dahil sa hangin. Pero nang masanay ang mata ko sa dilim, napansin kong may kakaiba sa hugis nito at mataas ito na halos kasinlaki ng punong saging. Ang katawan nito ay parang may putik o lumot at ang buhok nito ay mahaba, basa at tila may nakadikit pang buhangin. Nakapwesto ito sa pinakadulo ng fish pond sa bahagi kung saan malalim ang tubig. Hindi ito gumagalaw, kaya lang ay nakatingin lang sa akin, kaya ako ay nakiramdam ng tahimik habang ang creature ay nakatayo sa tabi ng puno ng kawayan. Natatandaan ko pa, bahagyang lumakas ang ahagos ng tubig at ang tunog ng mga kuliglig mula sa kakahuyan sa likuran ko ay biglang tumigil. Kinuha ko ang flashlight sa bulsa ko at dahan-dahang itinapat sa nilalang. Sa sandaling iyon ay nakita ko ang pinaka-nakakatakot na bahagi niya, ang kanyang mga mata. Kulay dilaw ito at hindi kumukurap o hindi gumagalaw, pero nakatitig pa rin ito ng diretso sa akin. Maya-maya pa, tumalon ang nilalang sa ilalim ng tubig. Nakita ko ang paggalaw ng tubig papunta sa may dulong bahagi ng fish pond. Humakbang ako palapit, pero nang makaisang hakbang ako, bigla itong umahon papunta sa kahuyan. Hindi mabilis at hindi rin mabagal, kung kaya't parang nag-aalinlangan kung aalis ba o mananatili ito. Kinabukasan, binalikan ko ang lambat sa may dulong bahagi at doon ko napansin ang mahahabang punit sa net na parang hiniwa ng matalim na bagay. Nang ikwento ko ito sa matatanda sa baryo, sinabi nilang baka isang engkanto ng tubig ang nasa fish pond ko. Tinawag nila itong balatik, isang nilalang na kalahating tao at kalahating hindi natin alam, isang tagapagbantay ng kalikasan na maaring nagalit dahil sa pag-aari ko ng tubig na dati ay walang nagmamay-ari. May isang matandang babae na nagmungkahi. Subukan mong maglagay ng mga pusa sa paligid. Maaaring hindi na iyan babalik pa. Sinubukan kong hanapin ang mga pusa sa palengke, sa may tambakan ng basura, kaya lang ay nawala na. Nakausap ko ang isang vendor na may 5 pusa ang palaging nasa paligid ng tindahan niya. Hiningi ko ang 5 at dinala sila sa fish pond. Tsaka naman, inilagay ko sila sa iba't ibang bahagi. Isa sa may kanang bahagi malapit sa lumang bangka.
Isa sa may dulo ng fish pond, dalawa sa may gitna sa tabi ng mga lambat, at isa sa may kaliwang gawi ng mga puno ng kawayan. Dumaan ang ilang gabi at unti-unting bumalik sa normal ang fish pond. Walang isdang nawawala sa palagay ko dahil malapit ito sa estimate kong sales. Pero isang gabi, sa muling pagpunta ko sa fish pond, may nakita akong kakaibang eksena. Sa may gawing dulong bahagi kung saan dati kong nakita ang creature, lumitaw ulit ito. Sa pagkakataong ito, hindi ito lumapit sa fish pond dahil nakapwesto lang ito sa may gilid ng tubig na animoy nagmamasid. Sa tabi niya, nasa lambat ang isang pusa. Nakaupo lang at tahimik na nakatitig sa kanya. Doon ko nakita ang kakaibang reaksyon ng nilalang. Dahan-dahan itong umatras pero hindi ito tumakbo. Parang nag-aalangan o parang may hinahanap. At pagkatapos ng ilang segundo, tila naglaho ito sa likod ng kakahuyan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang nakita ko noon. Tao ba iyon? Hayop? O isang creature na hindi ko na dapat kilalanin pa? Tila totoo na simula nang dumating ang mga pusa, hindi na muling nawala ang mga alaga kong isda. At kung totoo man ang sinasabi ng matatanda tungkol sa balatik, marahil kayo na ang bahalang humusga. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko mga kaibigan, at muli ay maraming salamat sa pakikinig. Paalam. At magandang gabi sa inyong lahat mga ka-mystery.